Isang Nathan-tanging araw sa inyong lahat mga bata. Ako si Teacher Nathan, ang inyong magiging guro sa oras na ito. Tayo ay nasa ikalawang markahan, ikalimang linggo na. Dito sa Mathematics 3, ang ating gagamiting module ay mula sa Region 4A Calabarzon, ang Pivot 4A Learners Material. Ang ating pag-aaralan ngayong linggo ay tungkol sa paglutas sa suliraning routine at non-routine gamit ang pagpaparami o multiplication at pagpapakita ng multiples ng mga bilang na may 1 hanggang 2 digit. Dumako tayo sa ating unang aralin, ang paglutas sa suliraning routine at non-routine gamit ang pagpaparami na mayroon at walang pagdaragdag o pagbabawas. Ang ating layunin, nakalulutas ng suliranin gamit ang pagpaparami na mayroon at walang pagdaragdag o pagbabawas. Bago tayo dumako sa ating aralin, balikan muna natin ang ating nakaraang aralin. Paano matatansya ang sagot sa pagpaparami? Ito ay i-round off ang multiplicand at multiplier at ibigay ang sagot. Halimbawa, para sa unang bilang, 84 times 9. Paano kaya natin ma-estimate o matansya ang sagot? Ikalawang bilang, 139 times 8. Ikatlong bilang, 284 times 25. I-round off natin ang dalawang factors o ang multiplicand at multiplier para makuha natin ang sagot. Ang 84 ay magiging 80 at ang 9 ay magiging 9. 80 times 9, 9 times 0 ay 0. 9 times 8, 72. Kaya ang tamang sagot ay 720. Sa ikalawang bilang naman, 139 ay maging 100. Tandaan, kapag ang bilang na nasa kanan ng ating ni-round off na bilang ay 0, 1, 2, 3 at 4, mananatili ang bilang. Pero kung ang bilang ay 5, 6, 7, 8 at 9, mag-round up tayo. Kaya 139 ay maging 100 times 8. 8 times 0 ay 0. 8 times 0 ay 0. At 8 times 1 ay 8. Kaya 800 ang tamang sagot. Sa ikatlong bilang naman, tandaan ang rule pag nag-round off. 284 dahil 8 ang kanyang bilang o bilang na nasa kanan, ito ay magiging 3. Nag-round up tayo at ang natirang bilang ay magiging 0. Gayun din dito sa ating kasunod na factor. Ang 25 ay magiging 30 dahil ang bilang na nakasakanan ng 2 ay 5. Kaya round up tayo, kaya ito ay maging 3. At ang bilang na nasa kanan ay magiging 0. Ngayon, isulat lamang ang bilang ng numerong 0. 1, 2, 3. Kaya 1, 2, 3. And 3 times 3 ay 9. Kaya 9,000 ang tamang sagot. Subukin natin ang kasunod na halimbawa. Gamit ang pagkukwenta sa isip, sagutin ang mga multiplication sentence na nasa loob ng mansanas. 23 times 3, 22 times 4, 31 times 5, at 21 times 9. Makuha mo kaya ang tamang sagot gamit ang isip lamang?
Tara, sagutan natin. 23 times 9 ay magiging 69. 22 times 4 ay magiging 88. 31 times 5 ay magiging 155. At ang 21 times 9 ay magiging 189. Alam kong nasagutan ninyo ng tama ang mga bilang. Pagmasdan ang 6 na ice cream na nasa screen. Ang isang ice cream ay ipinagbibili ng 12 pesos bawat apa. Si Dina ay bumili ng 6 para sa kanyang mga kaibigan. Magkano kaya ang sukli ni Dina matapos ibigay ang 100 pesos sa tindera? Ang isang ice cream ay ipinagbibili ng 12 pesos bawat apa. Ngayon, magkano kaya ang sukli ni Dina matapos ibigay o ibayad ang 100 pesos? Ngayon, gagamit tayo ng Polya's 4-step process. Una, unawain ang sitwasyon. Kailangan masagutan ang mga tanong na ano ang tinatanong sa suliranin. Ang tinatanong sa suliranin ay kung magkano ang sukli ni Dina matapos ibigay ang 100 pesos sa tindera. At ano-ano ang mga datos na inilahad. Pagmasdan muli ang ating word problem. Ano-ano ang mga datos na ibinigay? Una ay ang 6 na piraso ng ice cream at 12 pesos ang presyo ng bawat apa ng ice cream at ang 100 pesos na ibinayad ni Dina sa tindera. Ikalawang hakbang ay ang mag-isip ng plano. Ano ang operasyon na gagamitin? Ang ating operasyon na gagamitin ay ang pagpaparami o multiplication at pagbabawas o subtraction. Ano ang pamilang na pangungusap o number sentence? Ito ay ang 100 pesos minus 6 times 12 pesos equals n. At ang ikatlong hakbang ay isa katuparan ang plano. Ipakita ang solusyon. 100 pesos minus 6 times 12 pesos equals n. So si Dina ay may sukling 28 pesos sa kanyang 100. Bakit kaya? Dahil ang 12 times 6 ay magkakaroon o may kabuang bilang na 72 pesos. At ang 100 bilang ibinayad niya sa tindera, babawasan ng 72 bilang total o kabuang bilang ng pinamili niya, kaya 100 pesos minus 72 ay magkakaroon siya ng sukli na 28 pesos. Kaya ang 100 pesos minus 72 pesos is equal to 28 pesos. At huwag kalimutang balikan o i-check kung tama ang inyong sagot. Maaring gamitin ang repeated addition upang masigurong tama ang sagot. Halimbawa, ganito, 6 times 12. So paulit-ulit mo lang siyang idadagdag o i-add. 12 plus 12 plus 12 plus 12 plus 12 at plus 12 ay 72 pesos. Kaya 100 pesos minus 72 ay 28 pesos, yung sukli ni Dina kanina. Kung nakuha mo at tama at parehas ang sagot, ibig sabihin, tama ang iyong sagot. Gamitin ang pamamaraang Polya's 4-step process at tingnan kung paano nilutas ang suliranin. Kung ang bawat bata sa ikatlong baitang ay may baon na 18 pesos,
Magkano ang kabuang baon ng 3 lalaki at 4 na babae na nasa unang hanay ng mga upuan? Ano nga ba ang tinatanong sa suliranin? Ito ay ang kabuang baon ng 3 lalaki at 4 na babae. Ano naman ang mga datos na inilahad o ang mga given facts? Ito ay ang mga bawat bata ay may baon na 18 pesos, 3 lalaki at 4 na babae. Ano kaya sa tingin ninyo ang operasyon na gagamitin? Ito ay ang multiplication o pagpaparami at addition o pagdaragdag. At ganito ang ating magiging number sentence. 3 times 18 pesos plus 4 times 18 pesos equals n. Tingnan at pagmasdan ang solusyon. 3 times 18 ay may kabuang bilang na 54 pesos. Ang 4 na babae ay may kabuang 72 pesos. Kaya, pagsamahin ang dalawang bilang na ito. 54 pesos plus 72 pesos ay may kabuang 126 pesos. Kaya, 126 pesos ang kabuang baon ng 7 bata. Huwag kalimutang balikan o i-check kung tama ang inyong sagot. Maaring gamitin ang repeated addition upang masigurong tama ang inyong sagot. Halimbawa, 3 times 18. Kaya ito'y paulit-ulit lamang. 18 plus 18 plus 18 ay may 54 na kabuuan. At 18 plus 18 plus 18 plus 18 ay may kabuuang bilang na 72 pesos. Kapag pinagsama natin ito ay 126 pesos. Tandaan, sa paglutas ng suliranin gamit ang pagpaparami na mayroon at walang pagdaragdag o pagbabawas, maaring gamitin ang Polya's 4-step process. Una, unawain ang sitwasyon. Kailangan mong masagutan ang mga tanong na ano ang tinatanong sa suliranin, ano-ano ang mga datos na inilahad. Ikalawang hakbang ay mag-isip ng plano. Kailangan mo ring masagutan ang mga tanong na ano ang operasyon na gagamitin at ano ang pamilang na pangungusap o number sentence. Ikatlong hakbang, isakatuparan ang plano. O di kaya'y ipakita ang solusyon. Ika-4 na hakbang, balikan muli o i-check kung tama ang inyong sagot. Handa ka na ba sa ating pagsasanay? Kung oo, ilabas na ang inyong lapis o ballpen at sagutang papel. Suriing mabuti ang suliranin na nasa ibaba. Sagutin ang mga tanong. Si Orly ay bumili ng 6 na pinya na 26 pesos ang bawat isa. Magkano ang supli niya kung ang ibinigay niya sa tindera ay 200 pesos? Para sa unang tanong, ilang pinya ang binili ni Orly? Magkano ang halaga ng isang pinya? Magkano ang supli ni Orly matapos iabot ang 200 pesos? Tama! Siya ay bumili ng 6 na pinya at ang bawat pinya ay nagkakahalagang 26 pesos bawat isa. At ang kanyang sukli ay 44 pesos. Ngayon dumako tayo sa ating ikalawang aralin, ang pagpapakita ng multiples ng mga bilang na may 1 hanggang 2 digit. Ang ating layunin na ibibigay ang multiples ng mga bilang na may 1 to 2 digit. Pagmasdan ang larawan. Ito ay larawan ng mga bayabas.
ang unang kahon ay may 3 bayabas, samantala sa ikalawang kahon ay may 6 na bayabas, at ang ikatlong kahon ay may 9. Ano kaya o ilang kayang bayabas ang nasa ika-4 at ika-5 kahon? Ang unang kahon ay may 3, kaya dinagdagan natin ng 3, kaya mayroong 6 na bayabas ang ikalawang kahon. Ang 6 dagdagan ng 3 ulit ay may 9 na bayabas ang ikatlong kahon. Kaya naman, kapag dinagdagan pa natin ng 3 bayabas ang 9, ito ay may 12 bayabas. Kaya, 12 bayabas ang nasa ika-4 na kahon. At ang 12, dagdagan pa natin ng 3 bayabas, kaya mayroon itong 15 bayabas sa ika-5 kahon. Pwede nating isagawa ang skip counting by 3. Halimbawa, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30. Tingnan mo pa ang ibang halimbawa sa ibaba. Tukuyin mo kung paano ipinakita ang pagkuha ng multiples ng mga bilang. Halimbawa ay 202, 224, at 246. Ano kaya ang mga bilang ang kasunod nito? Ito ay 268, 290, at 312. Bakit kaya ganon ang mga sagot? Upang matukoy mo ang nawawalang 3 kasunod na bilang, kailangang matukoy mo muna ang kinalabasan o difference ng unang 3 bilang at idagdag ito sa susunod na bilang upang makuha ang susunod na multiples. Halimbawa, 224 minus 202 ay may difference na 22. At ang 246 minus 224 ay may difference na 22 din. Kaya 22 ang common difference ng mga bilang. Ito ay ang multiples ng 22. Kaya ang nawawalang 3 kasunod na bilang ay 246 plus 22 ay 268. 268 plus 22 ay 290. At ang 290 plus 22 ay 312. Ngayong alam mo na kung paano makuha ang mga multiples ng bilang na may 1 hanggang 2 digit, dumako tayo ngayon sa ating pagsasanay. Pagtapatin ang pangkat ng multiples sa hanay A at ang tamang bilang sa hanay B. Isulat ang titik ng tamang sagot. Para sa unang bilang, 350, 365, 380, 395, at 410. Ano kaya ang multiples ng mga bilang na ito? Ikalawang bilang, 121, 143, 187, 198, 120, at 231. Ano kaya ang multiples ng mga bilang na ito? Ikatlong bilang, 240, 260, 280, 300, at 320. Matukoy mo kaya kung anong multiples ang mga ito? Ika-4 na bilang, 160, 176, 192, 200, at 208. Nakuha mo na ba ang tamang multiples ng mga bilang na ito? Ikalimang bilang, 75, 105, 135, 150, 180, at 210. Ngayon, ating iwasto kung tamang inyong mga naging sagot.
Para sa unang bilang, ito ay letrang D, multiples ng 15. Tandaan, kukunin lamang ang common difference ng mga bilang. Ikalawang bilang, ito ay letrang E, multiples ng 11. Ikatlong bilang ay letrang A, multiples ng 20. Ikaapat ay letrang C, multiples ng 8. At ang number 5 ay letrang B o letrang D. Ito ay multiples ng 5 o 15. Laging tandaan mga bata, upang matukoy mo ang nawawalang tatlong kasunod na bilang, kailangang matukoy mo muna ang kinalabasan o difference ng unang tatlong bilang at idagdag ito sa susunod na bilang upang makuha ang susunod na multiples. I-multiply ang unang bilang sa 2, 3, 4 o 5 upang malaman ang susunod na multiples. Para sa ating ikalawang pagsasanay, tulungan mo si Bert na kumpletuhin ang tamang bilang ng bawat kahon sa pamamagitan ng pagtukoy sa kinalabasan o difference ng unang tatlong bilang at idinagdag sa susunod na bilang upang matukoy mo ang kasunod ng multiples. Para sa unang bilang, 23, 46, 69. Ito ay multiples ng, para sa ikalawang bilang, 217, 186, at 155. Ito kaya ay multiples ng anong bilang? Tingnan natin kung tama ang inyong mga naging sagot. Ang magkasunod na bilang ay 92 at 115. Kaya ito ay multiples ng 23. At ikalawang bilang, ito ay 279 at 248. Ito ay multiples ng 31. Mahusay! Alam kong nakuha mo ng tama ang ating pagsasanay. Kaya naman para sa inyong karagdagang gawain, gawin sa inyong notebook ang gawain sa pagkatuto bilang 2 na makikita sa pahina 21 ng inyong pivot module at gawain sa pagkatuto bilang 2 naman sa pahina 23 ng inyong pivot module. Huwag kalimutang isulat ang iyong maikling refleksyon tungkol sa iyong natutuhan sa ating aralin. Maraming salamat sa iyong pakikinig mga bata. Ako muli si Teacher Nathan. Hanggang sa muli, paalam!